laging magpupuri. Sa Diyos ako'y laging magpupuri. Hello everyone! Magandang gabi po sa inyong lahat, sa bawat isa po na nakatune in na ngayon at sa lahat po ng naaabot ng Ministeryo ng Feasting on the Divine Verses sa iba't ibang bansa na inyo pong kinalalagyan. Nais po namin kayong batiin ng mapagpalang umaga, mapagpalang hapon o mapagpalang gabi. Ito po'y pagkakataong muli para sa bawat isa po sa atin na maaralan ng salita po ng ating Panginoon. Kagaya po ng lagit-lagi sinasabi po ng inyong lingkod, ang ating pong commitment is to preach nothing but the Word and to please no one but the Lord. Yan naman po ang rason kung bakit maging ang ating pong ministeryong ito ay tinawag po nating Feasting on the Divine Verses. Ang idea po, napakaliwanag, na tayo po ay nagtuturo ng mga talata mula po sa banal na kasulatan. Sinasabi nga po mismo ng ating Panginoon that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kaya po muli, ngayong gabing ito, ipinapaabot ko po sa inyo ang aking kagalakan na tayo'y magkakasama-sama sa humigit kumulang 1 oras para sa pagsasalo-salo po sa kanyang banal na salita. Inaasahan ko po nasasamahan po ninyo ang inyong lingkod hanggang sa pagtatapos po ng ating pong pag-aaral ngayong gabing ito. At nais ko pong i-shout out ang lahat po na nauna sa ating pong pagbubukas pa lamang. And I would like to thank everyone na talagang faithfully and consistent po na nakikisama po sa atin sa ministeryong ito. Salamat din po kay Deacon Bong Bernales sa kanya pong naging pagtalakay kagabi para po sa mensahe na magpapaalala at tinitiyak ko pong gagabay sa bawat isa po sa atin. At nais ko rin po na ngayong gabing ito ay i-shout out ang ating pong mga young pro. Salamat sa masaya at masarap na fellowship kagabi. And I would like to congratulate Pastor Nolan and Sister Franchette sa kanila pong naging engagement, talagang proposal, marriage proposal. And excited kami sa susunod na yugto ng inyong buhay pag-ibig. So, thank you so much at na-enjoy ko yung mentoring natin at yung naging pinaka-eksena ninyo para sa pag-sorpresa kay Franchette. Alam nyo, natutuwa po ako na makakita ng mga mananampalataya na talagang alam kung ano ang kalooban ng Diyos at willing na sundin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Gusto ko rin pong batiin at i-shout out ang Precious Rubies. Thank you so much. In fact, just for you to know, ang ating pagsasalo-salo ngayong gabi ay inspired ng akin pong naging pagkakataon na maka-fellowship po kayo even through online sa inyong naging masayang pag-fellowship. So, kaya makinig kayo ngayon sapagkat ito po ay masasabi nating binuo ng Panginoon nung time na kayo ay aking nakausap. Okay? So, kaya shout out sa lahat ng bumubuo ng Precious Rubies. Ganun din po, nais nating batiin po ang mga nagse-celebrate ng kanila pong kaarawan. By the way, yung aking pong pamangkin sa pinsan, so nais ko pong batiin po si Brother Oliver De Vega. So siya po'y nag-celebrate ng kanyang birthday kahapon. Belated happy birthday, Brother Oliver. At ang aking pong ninong, na bagamat nasa langit na po ngayon, nag-birthday din po siya kahapon, si Ninong Tirso Guevara. At mas masaya na, nasa piling po siya ng Panginoon. So, at sa lahat ng mga nag-birthday po, belated happy birthday po sa inyo. And this time, of course, kung binati natin ng belated happy birthday yung mga nag-birthday, palagay ko marapat lang na batiin din po natin yung mga nagse-celebrate ng kanilang birthday exactly today.
So, happy birthday sa ating isang sa masugid na taga-subaybay sa ministeryong ito, si Sister Lauren Blas. Happy birthday sa iyo, Sister Lauren. Thank you sapagkat nakikita namin na ikaw ay isa sa encourager ng ministeryong ito. Of course, we would like to greet also si Yam Intal. Okay, Yam Intal, happy birthday sa iyo. Maging si MJ Grace Benedicto. Happy birthday din sa iyo, MJ Grace Benedicto. At kung sino pa ang nagse-celebrate ng kanilang birthday po ngayon, happy birthday po sa inyong lahat. At kung kayo naman po ay nagse-celebrate ng inyong wedding anniversary, happy wedding anniversary po. At ngayon po, mga minamahal, tayo po ay lalapit sa Panginoon para gabayan po tayong muli sa ating pong ministeryong ito because lagi nating ino-acknowledge na talagang ang Diyos ang ating kasama, ang Diyos ang siyang masasabi po nating makapangyarihang gumagawa through this ministry. Kaya let us continue to pray that the Lord will bless this ministry and of course lahat po ng naaabot ng ministeryong ito. Sige po, let us go to the Lord in prayer. Aming kataas-taasang Diyos, aming Amang Banal, papuri po ang aming ipinapaabot sa iyo pong kabanal-banalang pangalan. Thank you so much, Heavenly Father, for always blessing us. Thank you for your everyday guidance, everyday protection, and everyday leading. Lord, we pray na ngayon pong gabing ito sa aming pong magiging pag-aaral at pagtunghay sa iyong banal na salita, ang iyo pong gabay, ang muli mo pong ipagkaloob sa amin, Panginoon. May you enlighten our minds, Heavenly Father, and please, Lord, puspusin mo po ng Banal na Espiritu ang iyo pong lingkod, Panginoon, upang patuloy po akong makagawa at makaganap ng iyo pong gawain na iniaatas sa akin na hindi po sa kapangyarihan ng laman o karunungan ng tao, kundi sa kapuspusan ng Banal na Espiritu at sa kapangyarihan ng banal na salita mo. Thank you so much and I pray, O God, na ikaw po ang siyang patuloy na maglilid sa amin sa tamang direksyon sa buhay po namin, Panginoon. At nagpapasalamat po ako sa iyo, dakilang Diyos, sapagkat tunay na ikaw po ang siyang nagpapala sa ministeryong ito. Panginoon, hiling ko po ngayong gabi sa pangkalahatan po ang mga may karamdaman. Hindi ko man po sila maisa-isa. Presently, alam mo po kung sino po sila. Kaya ang iyong makapangyarihang kamay, ang iunat mo sa kanila, dakilang Diyos. Abutin mo po sila upang sila po'y makarecover at gumaling, dakilang Diyos. May you use all the doctors na tumitingin po sa kanila and all the medicines na tinetake po nila, Panginoon. Umaasa rin po ako na ikaw, dakilang Diyos, ang magbibigay ng solusyon sa mga may dinadaan ng problema at ganoon din po sa mga may kagipitan, yung provision mo po para po sa mga nangangailangan. Dakilang Diyos, hiling ko rin po ang bawat pamilya na nakikinig ngayon at ang bawat pamilya po ng Living Water Baptist Church, ng Victory Fundamental Baptist Church at kasama na po, Panginoon, sa hinihiling po namin sa iyo ang kabuuan po ng Maranatha International Baptist and Fellowshipping Churches, maging ang amin pong mga missions and ministries here and abroad. Ang mga pastors and missionaries, Lord, please continue to help them, continue to guide them, and continue to bless them. Dakilang Diyos, akin pong hinihiling din sa iyo ang mga kasamahan po namin ngayon na meron pong specific prayer request. I pray, O God, na ikaw po ang makikipagtagpo sa kanila at sasagot po sa kanilang panalangin. Hiling ko rin po patuloy, dakilang Diyos, ang aking pong mahal na ina na siya po ay iyong palalakasin at bibigyan pa ng mahabang buhay ng may maayos na kalusugan, dakilang Diyos. Nawa siya po ay tumaba at lumusog at maging maayos. Hiling ko po ang lagit-lagi kalakasan po para sa kanya. Ang aking pong mahal na asawa, si Maris, Panginoon, ang guidance mo po sa kanya. Ang protection mo po sa kanya araw-araw, dakilang Diyos. At ang pagbibigay mo rin po ng tugon sa kanyang mga panalangin kahilingan at sa kanya pong mga heart's desire. Panginoon, salamat po sapagkat siya isa sa kabalikat ko sa ministeryo. And I am very happy, Heavenly Father, to see na siya po'y masaya sa buhay po namin sa iyo, dakilang Ama. Amin pong hinihiling din, O Diyos, na ikaw pong mag-iingat kay Sophia, magbibigay po ng gabay sa kanyang pag-aaral, lagi pong maglalagay sa kanyang puso ng malalim na pag-ibig sa iyo,
at gayon din naman po ang protection mo at ang provision mo po sa kanyang araw-araw na pangangailangan. Dakilang Diyos, siling ko rin po si Pastor Orson, Teacher Tessie, ang kalakasan po ni Teacher Tessie, ang pag-iingat mo kay Pastor Orson, ganun din po si Cherry, si R.A., sa kanila pong pagtatrabaho, sa pagpasok at pag-uwi, maging ang kanilang mga pamilya, dakilang Diyos, pagpalain mo rin po. Aming Ama, hinihiling ko rin po sa iyo na ikaw rin po ang magpala patuloy kay Junjun at ganoon din kay Bernadette, kay Brielle, nawa ang kanila pong pamilya ay iyo pong ingatan at ang pagpapala mo po ay ipagkaloob mo sa kanila. Si Preacher Jojo, Panginoon, maging si Sister Winnie, thank you po na sila'y nakakabalikat ko po sa gawain at ikaw po dakilang Diyos ang siyang magbigay din po ng patuloy na kasaganaan sa kanilang buhay at pagpapalang kanilang kailangan. Ganon din po si Arabel, Panginoon, ang kanya pong presenting kalagayan, ipinagkakatiwala po namin sa iyo. Maging si Doc Asel, Panginoon, hiling ko rin po ang iyong pag-iingat sa kanila pong pisikal na kondisyon. Umaasa po kami sa iyong patuloy na paggawa para sa ministeryong ito at ang muli po paglingap at pag-abot mo sa mga panalangin ng bawat sumusubaybay ngayon. Sa iba't ibang dako po ng mundong ito, dakilang Diyos, sa lahat ng naabot ng ministeryong ito, igawad mo po ang iyong basbas, igawad mo po ang iyong pagpapala, at ngayong gabi, muli mo po akong bigyan ng karunungan at ng gabay upang maibigay po ang message sa bawat isa ng buong kaliwanagan. Umaasa po ako, Diyos, na ikaw po ang mapaparangalan, ikaw po ang mapapapurihan sa aming pong muling pagsasalo-salo ngayong gabi. Aming Panginoon, ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so shout out po kay Pastor Robert Berba at ganun din po kay Pastor Andy Mananon. Sa ngayon po, nandito sila sa bansa po natin at talagang kasalukuyan po na naglilingkod at nagbiministeryo sa iba't ibang lugar. At nakita ko nga po sa Facebook na si Pastor Andy at gusto nating magpasalamat ho kay Pastor Dante sa kabuuan ng kanila pong kongregasyon sa accommodation po para kay Pastor Andy Mananon at sa kanyang pamilya. Ganon din po kay Pastor Robert at lahat ng nakikipagtulungan po sa kanya. So, at lahat ng kasama po niya, si Ate Vanessa, alam ko nandito rin po sa Pilipinas. So, shout out po sa inyo. At syempre pa, si Brother Eddie Mesa at si Mami Rose Marihil. So, sila po ay ating patuloy na ipanalangin sa kanilang presenting pagmiministeryo po dito sa ating bansa. Okay? So, yan po, mga minamahal. Muli po, para hindi po kayo magtampo, shout out po sa inyong lahat. This time, makinig na po tayo ng special number. Naalala ang dati na humarang sa aking paningin. Nadarama ko na pinabalewala, nawalay sa mapagmahal na yakap ng Ama. Ikaw ay Diyos, ako ay tao, ngunit ako ay inibig mo. Sino ako na hinango sa sala? Sino ako kung wala ang pag-ibig mo? Sino ako na sinama mo sa pangako mo? Jesus, sino ako? Pumukaw na sa puso ko't damdamin,
pag-ibig na inalay para sa akin. Kahit anak, hindi pinakait. Sino ako na hinango sa sala? Sino ako kung wala ang pag-ibig mo? Sino ako na sinama mo sa pangako mo, Jesus? Sino ako? May isang himig ang puso, himig na para sa'yo, para sa'yo. Dahil sa'yo, hindi na magbabago pa ako kung wala ka sa buhay ko. Sino ako na sinama mo sa pangako mo, Jesus? Sino ako? Sino ako? Hindi karapat-dapat, ngunit inibig mo, Jesus. Sino ako? Sino ako? Amen. Sister Hannah Ocampo sa awiting Sino Ako. Ito po'y likhang awit ng ating pong Pastor Nolan Gatdula. So thank you very much sa napakagandang special number. At nais ko rin po munang pasalamatan ang Kalumpit Christian Baptist Church sa panguna po ni Pastor Kenneth sa naging accommodation po nila sa amin, sa kanilang hospitality and generosity. So lahat ng members po ng Kalumpit Christian Baptist Church, thank you so much po sa inyo. At napakasaya ng ating pong evangelistic meeting. Kasama po si Brother Eddie Mesa. Salamat din po sa Maranatha International Baptist Church, Marikina, sa panguna po ni Pastor Neil Kakep at sa mga members. Thank you so much po sa masayang fellowship at masasabi nating Revival Sunday. So thank you so much. So yan po. At ngayon, dadako na po tayo sa ating pong message. At alam niyo po, nagpapasalamat ako sa mga mahal nating taga-subaybay sa patuloy po na pananalangin sa inyong lingkod. Para po sa kaalaman ng lahat, this coming Sunday, doon po sa gawain po nila Pastor John Palye ay magmiministeryong muli ang inyo pong lingkod. At nais ko rin po na isama niyo po sa panalangin ang magiging tagumpay po ng gawain ng Living Water Baptist Mission o Baptist Church doon po sa lugar ng Caloocan sa pangunguna po ni Pastor Joseph Guzman. So, excited na po ako sapagkat hindi lamang po basta anniversary celebration po ito. I-dedicate natin Thanksgiving po para sa kanilang building at syempre lagi nagpapuri at nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa mga taong nagpapagamit po sa Kanya. Kaya nakaka-excite po ang gawain po nila this coming Sunday and please do pray for the success ng kanila pong gawain po sa darating na linggo. Living Water Baptist Church, Caloocan. Alright, this time, alam ko po, ready na po tayo and as what I've mentioned a while ago, yung pong topic po natin ay inspired ng aking pong fellowship sa Precious Rubies na nakita ko na magandang talakayin po natin ito para po marami po ang makinabang. Ano po? Of course,
ito naman pong mga konseptong nasabi ko sa Precious Rubies ay hindi po yung kabuuan po ng message. Kaya I am very sure na sila po'y mabibless din po sa magiging pakikisama po sa atin. Alright? Kung ready na po kayo, buksan natin ang ating mga Bible sa Romans chapter 15. Romans chapter 15. And our topic for tonight is about spirituality. And the title of my message is Spirituality in Action. Spirituality in Action. Bago natin basahin po ang ating teksto, gusto ko pong maging maliwanag na ang usapan po ng spirituality ay hindi po nangangahulugan na kapag ka-Kristiyano, may spirituality na po kaagad. No. Ang Kristiyano po ay ang ating pong naging katayuan nung tayo po'y manampalataya sa ating pong Panginoon. At ang spirituality po ay ang estado ng ating Kristiyanong pamumuhay. Ito po ay usapin tungkol sa ating paglago, pagsulong sa ating pong buhay pananampalataya, or marahil po pwede nating sabihing paglalim sa ating pong relasyon sa Panginoon at paglalim sa mga kaalaman tungkol sa ating pong Panginoon. Sa classification po kasi ng tao, ayon sa idea po na sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, meron pong natural man, meron pong carnal Christian, at meron pong spiritual Christian. Yung natural man, unsaved. Yung carnal Christian, saved but live like an unsaved. Yung pong spiritual Christian, saved and growing sa kanila pong spiritual life. Kaya pag sinabi nating spirituality, ito po yung estado ng ating Kristiyanong buhay na kung saan yung espiritu po natin ay higit na nangingibabaw o nananaig kaysa sa ating pong laman. Kaya makinig po kayo, i-enjoy po natin ang ating magiging pag-aaral ngayong gabi. Kaya ako po'y umaasa na patuloy niyong ipagpe-pray na gamitin ng Panginoon ang ating pong ministeryong ito para sa ikai-spiritual at ikalalago po ng bawat isa. Alright? Romans chapter 15 please, verses 1 to 6. Romans chapter 15 verses 1 to 6. We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak, and not to please ourselves. Let every one of us please his neighbor for his good to edification, for it is good to edification. For even Christ pleased not himself, but as it is written, the reproaches of them that reproach thee fell on me. For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the Scriptures might have hope. Now the God of patience and consolation grant you to be like-minded one toward another according to Christ Jesus, that ye may with one mind and one mouth glorify God, even the Father of our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos. Let us pray. Muli po, aming Ama, hiling po namin ang patuloy mong paggabay sa aming pong pag-aaral. Nawa, sa mensaheng ito, ang bawat isa po ay magkaroon ng pagsusuri sa sarili. Nawa, sa salamin ng katotohanan, makita po namin ang aming espiritual na kalagayan. I pray, O God, that you will give us a teachable spirit, humble heart, na kung saan magpapasakop po kami sa authority ng iyo pong salita. Help me, Lord, and empower me. Bless your people, O God, I pray. For all of these things we ask. In Christ's most precious name, Amen. Amen. Okay, so, very interesting topic, spirituality. Sa Bible po, may mga ilang pagtukoy na ginawa, particular sa panulat ni Apostol Pablo, patungkol sa spiritual o patungkol sa spirituality. Mga kapatid, naalala ko po nung siya'y nagturo tungkol sa mensahe ng pag-ibig sa 1 Corinthians chapter 13. Kung may Biblia kayo, pwede po kayong sumunod-sunod sa pagbubukas. Ano po? 1 Corinthians chapter 13 at ang verse po ay sa verse number 11. The Apostle Paul said, "When I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child.
But when I became a man, I put away childish things. So dito makikita nyo po that the Apostle Paul in his clear statement, sinabi niya na before siya kung magsalita, gaya ng bata, okay, kung umunawa, gaya ng bata, kung mag-isip, gaya ng bata. Pero sabi niya, nung ako'y mag-mature, but when I became a man, I put away childish things. So kaya ang spirituality po, ito yung kalagayan sa buhay mo bilang Kristiyano na hindi ka na asal bata, isip bata, salitang bata, at unawang bata. Di po ba? So kaya yun po ang mas magandang pagbibigay ng definition sa ating pong topic ngayon. Naalala ko rin po, nung sabihin po ni Apostol Pablo sa church ng Corinto, na hindi ako makapagsalita sa inyo na gaya ng sa spiritual. Okay? For you to better appreciate, siguro po maganda puntahan po natin yung pong 1 Corinthians. Ano po? 1 Corinthians, at doon po sa unang bahagi po ng chapter 3, 1 Corinthians chapter 3. Ang sabi po niya sa verse number 1, "And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ." Okay? Yung concept na to, maganda na sa pag-unawa po natin, ganun pala, no? Meron palang mga pagkakataon na po pwedeng mismong yung pastor o kaya yung tagapagturo na pipigilan sa kanyang ituturo dahil isinasaalang-alang niya ang espiritual na level ng kanyang mga tinuturuan, kinakausap o pinapangaralan. Okay? So, katulad nga po nito. Ang sabi niya, "And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ." And for better understanding, ang specific reason why he addressed them carnal, it is because of division. Because they were divided. Diba? Kaya malinaw po, mga kapatid, na ito po ay ating pong natututunan. Ang sabi nga po niya sa verse number 2, "I have fed you with milk and not with meat, for hitherto you were not able to bear it, neither yet now are ye able." Ang sabi ng verse number 3 po, excuse me po sandali, inom lang po ako. Okay? Ang sabi po ng verse number 3, direkta po, "For ye are yet carnal, for whereas there is among you envying, and strife, and divisions, are ye not carnal, and walk as men? For while one said, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are ye not carnal? Who then is Paul, and who is Apollos? But ministers by whom ye believe, even as the Lord God gave to every man." So, makikita nyo po, mga minamahal, na talagang sa Biblia po, ginamit po talaga yung salitang spiritual. Kaya ang topic ng spirituality po, for me, napakahalaga po na maintindihan ng marami. At alam nyo, ang isang nakakalungkot pa, maraming pagkakataon po na may mga nag-iisip na sila po ay spiritual, na sila po ay mature, pero nagiging dahilan ng masasabi po nating kaguluhan o problema. So, kaya mga kapatid, parang yung concept lang din po ng humility yan. Ng isang tao, kapag ka po nagkiklaim na siya'y humble, okay, Pastor, ano mo nga yung aircon? So, sorry po, at pumapasok po sa bibig ko po yung hangin, at natutuyot yung aking throat. So, ganun po pagka ang tao po, kasi wala kayong makikitang humble na may claim na siya po'y humble. For me, ang isang taong spiritual, kung tutuusin po, hindi niya ganun. Kine-claim po yan. Kundi nakikita natin ang spirituality sa kanyang akto. Kaya nga ang title natin, Spirituality in Action. Diba? Sapagkat ang spiritualidad po is not just a claim. It is an act. Kaya pagka po spiritual, may mga manifestations po yan.
Naalala ko rin po, nung sinabi po ni Apostle Paul sa Galatians chapter 6 verse number 1, na ang sabi niya, Brethren, if a man be overtaken in a fault, you which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. So, makikita, matututunan, mapag-aalaman po natin na kung ang Biblia po ang ating batayan sa usapan ng spirituality, sa usapan po ng pagiging spiritual, talagang ito po ay mahahayag sa buhay. So, spirituality in action. Balikan po natin yung teksto natin. At ito naman po ay ang pagtuturo ni Apostol Pablo na marapat na sa isang mananampalataya, meron siyang pagsasaalang-alang sa iba. Pag kinuha niyo po yung unawa, this is about considering others. Ano po? Kaya sabi niya sa verse number 1, we then that are strong ought to bear the infirmities of the weak and not to please ourselves. Let every one of us please his neighbor for his good to edification. Okay? For even Christ pleased not himself, but as it is written, the reproaches of them that reproached thee fell on me. For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the Scriptures might have hope. Now the God of patience and consolation grant you to be like-minded one toward another according to Christ Jesus, that ye may be one in mind, or one mind and one mouth, glorify God, even the Father of our Lord Jesus Christ. So, dito po, nais kong atin pong i-enjoy ang pag-aaral tungkol po sa spirituality at nawa, ito po ang maging prayer po natin. Ito ang maging goal po natin sa buhay na tayo po ay maging spiritual, na tayo po'y mag-grow, na tayo po'y mag-level up sa ating pong spiritual life. Now, ang itinuturo po ni Apostol Pablo, kung uunawain po nating mabuti, dapat sa mga spiritual, okay, ay maging willing to adjust. So, that is number 1. Be willing to adjust because the spiritual Christian is strong. Okay? So, kung ang pag-uusapan po, yung pong ating pong willingness, yung pong spiritual, hindi po siya ang isa sa alang-alang. Siya po yung nag-a-adjust. Siya po yung umaabot. Kaya nga pag ako po nagdi-deal ng mga problema, isang bagay po o yung konsepto po na akin pong binibigyan ng emphasis, kung tinitingnan mo na ikaw ang mature, kung tinitingnan mo na ikaw ang espiritual, kung tinitingnan mo na ikaw ay malago, kung tinitingnan mo na ikaw ay tama, dapat ikaw yung nasa kalagayan na aabot sa mga mahihina. So, be willing to adjust. Yung pong kakayahang mag-adjust ay manifestations o marka ng pagiging espiritual. Kasi hindi po madaling gawin yan. Your flesh o yung sarili po natin, for sure, magre-react po yan. Okay? Magre-react po. Why? Sapagkat sa usapang sarili at laman, hindi po magiging willing ang ating pong laman na maging flexible po tayo or considerate po tayo. Kaya nga, ang spirituality natin, wag lang nating i-claim. Patunayan po natin yan sa anumang relasyon. 'Di ba? Sa usapang relasyon po natin, sa usapang gawain po ng Panginoon, let us prove that. Okay? Let us put spirituality in action. Be willing to adjust. Hindi ka spiritual o wala kang tamang spirituality kung ikaw ang laging nasa katayuan na aabutin, ikaw yung laging nasa katayuang uunawain, kung ikaw yung laging nasa katayuang pakikibagayan. Mga kapatid, mga minamahal, hindi po spirituality yung kalagayang ikaw ang inaabot. At sa mga meron pong spirituality, ito po'y mapapatunayan
Kahit hindi mo kiniklaim na ikaw ay spiritual, pero kung nandoon ka sa akto o level ng yung Christian life na umuunawa ka, umaabot ka, 'di ba? Umaalalay ka, nagsasaalang-alang ka, yan po ang akto ng mga tunay na spiritual. Kaya pala yung adjustment po, isa sa masasabi po nating magandang kapahayagan ng pagka-espiritual. Di po ba? Kasi kadalasan po, mga kapatid, salubong tayo lagi. Di ba? Imbis na unawain, imbis na abutin, imbis na ating pong alalayan, minsan po, salubong tayo. Yung pong kaya nagka-clash, mga kapatid, kaya nagkakaroon po ng friction, kaya po meron pong sabihin nating heated argument, kasi nga po mga hindi willing patalo, mga kapatid. Laging nahanduron po, kailangan ako ang manaig, kailangan ako ang masunod, kailangan ako ang magaling, kailangan ako ang nasa itaas. Mga kapatid, ang spirituality po ay maipapakita sa pagkakaroon po natin ng willingness na mag-adjust sapagkat tayo po bilang spiritual dapat ay malakas. Because the picture of a spiritual Christian is strong. Ang paglalarawan po, tingnan nyo sabi niya, we then that are strong ought to bear the infirmities of the weak. Ikaw pala ang spiritual Ba't kailangan ikaw ang aregluhin? Ikaw pala ang spiritual Bakit kailangan ikaw ang suyuin? Ikaw pala ang spiritual. Ikaw pala ang tama. Ikaw pala ang maayos. Bakit kailangang ikaw ang laging, di ba, tatrabahuhin? Mga kapatid, mga minamahal, ang akto ng pagiging spiritual ay ang paglalagay ng kanyang sarili sa tama niyang kalalagyan. Kaya nga, kahit yun sa Galatia, yung concept pareho po. Uulitin ko po. Dito sa teksto natin, ang sabi po ng verse number 1, we then that are strong ought to bear the infirmities of the weak. So, sa paglalarawan po, yung mga weak, yun po yung mga masasabi po natin marahil, batang Kristiyano, o kaya yung hindi lumalago, o marahil po mga kapatid, yung mga kulang sa unawa. So, kung ikaw yung malakas, ang sabi po, you ought to bear the infirmities of the weak. Sa idea naman po nung sulat ni Pablo sa mga taga-Galatia, ang sabi po niya sa Galatians 6:1, brethren, if a man be overtaken in a fault. So ang tinutukoy naman niya, yung mga bumagsak, yung mga sumablay, yung mga nalihis, ang sabi po, if a man be overtaken in a fault, anong sabi? Ye which are spiritual. Ano raw ang akto ng mga spiritual? Restore such an one in the spirit of meekness. Hindi basta i-restore mo lang, kundi ang spirituality mo makikita sa pamagitan ng pagre-restore sa kanila sa espiritu ng kaamuan. Hindi yung panunumbat. Hindi po yung holier than thou attitude. Hindi po ganun, mga kapatid. Ang isang Kristiyano na may espiritualidad, nandoon yung kanyang willingness na ilagay ang sarili niya sa tama niyang kalalagyan. Kaya mga Kristiyano, pag ikaw ngayon nagpakatotoo, saan mo maililinya ang sarili mo? Kung ikaw yung laging natitisod, kung ikaw yung laging nagtatampo, kung ikaw yung laging galit, kung ikaw yung laging mapanglamang, kung ikaw yung laging gusto, ikaw ang bida. O, spirituality po ba yon, mga kapatid? So, yun po ang dapat. Kung talagang ikaw ay spiritual, ang dapat sa spiritual, strong. Because in the Bible, we can see that the picture of a spiritual Christian is strong. Diba? He is strong. Tingnan niyo po ang sabi, we then that are strong ought to bear the infirmities of the weak. And you know what? Pagka Kristiyano ka, ang nagpapalakas sa iyo yung spiritual na bagay. Ang nagpapalakas sa iyo, salita ng Diyos. 'Di ba minsan bumibilib tayo doon sa mga inapi ka na, pero talagang paano mo nakaya 'yon? 'Di ba? Yung salitang nakaya
ang tibay mo naman, ang tatag mo naman, ang lakas mo naman. Bagamat, pagka ikaw ay spiritual, kahit nandun yung kalakasan, hindi mo kiniklaim na lakas mo yon. Lakas ng Diyos yun. Kaya po, hindi po natin po pwedeng sabihin na ang isang tao na, bakit ako papayag? Bakit ako papayag na ganito-ganituhin ako? Yan, minsan ganun. Kailangan gumante ako. Kailangan salubungin ko siya. Kailangan iparamdam ko sa kanya. Sometimes, ganun po tayo mga tuwiran. Hindi po. Kaya nga po tinuturo ng Bible. Kung mali, dapat turuan yung mali. Tulungan yung nagkakamali. Kung lihis, tulungan. Alalayan po yung mga nalilihis. Di po ba? So, importante po yan. Be willing to adjust. Because the picture of a spiritual Christian, siya po'y malakas. He is strong. Second, una po, be willing to adjust. Yan po ang akto ng isang taong espiritual. Dapat may willingness na siya yung nag-a-adjust. Hindi laging sa kanya mag-a-adjust. Okay? Pangalawa po, be watchful in our attitude. So, dapat po, ang isang espiritual, medyo watchful. Aralin mo, tingnan mo yung attitude mo. Huwag mo nang hintayin yung ibang tao pa nakakapansin yan. Maganda na ikaw mismo, suriin mo ang sarili mo because sa usapang spirituality, isa sa manifestation nito, makikita sa attitude. Diba? How is our attitude? Tingnan nyo po ang sabi ng verse number 2. Let every one of us please his neighbor for his good to edification. For even Christ pleased not himself, but as it is written, the reproaches of them that reproach thee fell on me. So, kung papansinin po natin, kadalasan po, dahil po sa ating pong maling attitude, hindi po maganda ang nagiging kinakalabasan. Kaya nung sinabi po ni Pablo, let every one of us please his neighbor for his good to edification, makikita nyo na ang isang masasabi nating spiritual ay watchful sa kanyang attitude because the picture of a spiritual Christian is selfless. Hindi lang siya strong, siya po ay selfless. Selfless. Diba? Yung bang hindi nakasentro ang kanyang atensyon sa sarili, kumbaga sa pagtuturo po ni Apostol Pablo at maging sa example ni Apostle Paul in his exhortation, in his example, makikita nyo po mga kapatid na ang spirituality niya nahayag sa pagiging selfless. Kaya dito papasok yung mga talata na makikita nyo pong hindi po biro talaga. Katulad ng Galatians 2:20. Ang sabi po niya, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Kaya kapag ka ikaw yung laging ang sentro ng iyong buhay ay sarili, yun po yung manifestation ng immaturity. Yung pagiging selfish, yung pagiging self-centered, di ba? Yung self-centeredness, yan po yung mga manifestation po yan ng tinatawag na immaturity. Kasi kapag ka ang isang tao po ay mature at may spirituality, dahil nga willing siyang mag-adjust mga kapatid, ang consideration niya ay nasa ibang tao. So kaya hindi po nakasentro para sa kanya, para sa sarili, at hindi nyo makikita na ang mature believer ay buhay na buhay sa kanyang sarili. Iyon yung mga nakaka-believe na makikita natin. Kaya nga sabi ko po, ang Romans chapter 12, it is very hard to apply. Romans chapter 12, remember that? Diba? Yung bang mga sinabi ni Apostol Pablo roon, sige po, pakibuksan nyo para mas ma-appreciate po ninyo. Kung walang spirituality, it is very impossible to apply. Ito pong sinasabi po ng Romans chapter 12. Ano po ang sabi ng Romans chapter 12? Malinaw na malinaw po. Verse number 9. Let love be without dissimulation.
Abhor that which is evil, cleave to that which is good. Be kindly affection one to another with brotherly love, in honor preferring one another. Listen, ang spirituality po, mahayag kapag ka ang isang Kristiyano na sinasabi nating espiritual, ang laging takbo ng isip, kapakanan ng ibang tao. Hindi ko sinasabi po na baliwalain natin, 'di ba? Yung hindi natin pahalagahan ang sarili natin. Kasi alam naman po natin na yung self-denial, yung idea po na yung mga sa mundong ito, i-set aside po natin 'yan to give ourselves yung sabihin nating delight, ano po? Kundi ang gusto natin, yung kapakanan, una ng Diyos, yung kapurihan ng Panginoon. Kaya kung inyo pong unawaing mabuti, yun po yung laman ng teksto natin. Ang sabi po, let every one of us please his neighbor for his good to edification. Spiritual ka, ang iniisip mo, ibang tao. Kaya naaalala ko lang, minsan meron pong mga churches na hindi na nga sa kanila nanggaling. Meron pong mga tumulong para sila Sister Vanessa nga pala. Shout out sa inyo kasi nakakatuwa na meron silang mga feeding program, meron silang mga pagbibigay ng mga goods. So, nakaka-bless po yon. Pero ito po yung sinasabi ko. Minsan matatawa ka, may mga churches na kapag ka po nagkandak ng parang tulong, yung relief, nag-encourage po, minsan magugulat ka. Galing po yan sa kung saan-saan, pag nakitang medyo maganda pa to, ba po pwede to sa akin. Yung bang kapag ka maganda, kailangan para sa kanya. Ang isang taong espiritual, kaya po hindi magiging sanhi ng problema kasi hindi niya pinoproblema yung sarili niya. Ang takbo ng isip niya, kabutihan ng kapwa. Ang kanyang iniisip, kapakanan ng iba. Isipin niyo po yun. Kung ikaw yung Kristiyano na nag-iisip ng kapakanan ng iba, for sure, mga kapatid, hindi ka magiging problema. So kaya napakaganda po na pag-ugnay-ugnayin po natin na ang spirituality po, nandun po yung willingness to adjust and at the same time, siya po'y watchful sa kanyang attitude. Teka, baka naman sarili ko na ang lagi kong iniintindi, di po ba? May ganun po eh. Nakakatuwang makakita ng mga Kristiyano na bago yung sarili, iba muna. Talagang tulong sa kapwa-tao, alalay sa mga mahihina, nahandoon po yung pananalangin para sa isa't isa, yung unawa doon sa mga kailangang unawain, hindi po yung lagi na nasaktan ako, yung bang ang sentro lagi, sarili. At sa attitude, makikita nating may problema kapag hindi spiritual. Gusto niya siya ang bida. Lahat ng gagawin, kailangan ibida ng ibida. Kailangan po, pagka may gagawin siya, mapapalakpakan siya. Kailangan po, purihin po siya. Yung bang lagit-lagi, kailangan kita ng tao. Alam niyo po, ugaling hipokrito po yan eh. Ugali po ng Pharisee po yan eh. Yung kapag ka may gagawin, kailangan talagang patutunugin po ang kalembang para alam nila, ito ko, ang gaganda ng ginagawa ko. Sometimes ganun po eh. Pagka ikaw ay Kristiyano na may magandang espiritualidad, ang tinatakbo ng isip mo, kapakanan ng iba. Importante po. Hindi ba sa Biblia po, ang utos ng Diyos, ibigin ng Diyos ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, ng buong pag-iisip mo. Tapos, ang pangalawa na po doon, love thy neighbor as thyself. Di ba? Hindi sinabing, mahalin mo ang sarili mo, then, love your neighbor. Kundi ang idea, dahil nga ang tao by nature, mahal ang sarili niya, kasi kung iugnay niyo po yung love thy neighbor as thyself, iugnay niyo po yan sa golden rule. Ano po ba yung golden rule? Ang golden rule po, huwag mong gagawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin ng kapwa mo sa iyo. Okay? Tingnan natin sa isang bahagi naman po. Gawin mo sa kapwa mo ang nais mo na gawin ng kapwa mo sa iyo.
Hindi ba pag tinignan po natin sa ikalawang utos, love thy neighbor as thyself, meaning to say, kung talagang mamahalin mo ang kapwa mo gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo, hindi mo lalamangan ng kapwa mo, hindi mo sasaktan ng kapwa mo, hindi mo mumurahin ng kapwa mo, hindi mo nanakawan ng kapwa mo, hindi mo sasaktan ng kapwa mo. Diba? Bakit? Kasi mamahalin mo raw ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Kaya sa spirituality po, abot natin na ang dapat laging ang ating pong isinasaalang-alang yung kapakanan po ng ating kapwa-tao. Pangit na attitude yung kailangan ikaw, pagkatapos ikaw, at ang talagang dapat ikaw. So yun po, attitude problem po yan. Kaya nga, nung kinakausap ni Apostol Pablo, yung pong mga mananampalataya sa Korinto, sinansala po niya yan. And try to imagine our church. Kung ang mananampalataya po, ang iniisip kapakanan ng iba. Kapag ka po nakita natin yung mga members ng ating church na talagang pagdating po sa attitude, talagang nandoon yung pagbibigay ng upuan sa iba, yung pagpapahalaga sa bawat isa, yun po ang kalooban ng Diyos. Hindi po siraan para lang maging magaling ka. Di ba? Attitude. Nakakita na ba kayo ng nagsasabing Kristiyano, pero lagit-lagi na lang, meron pong pamimintas na ginagawa sa kapwa-tao. At kung sakali man, kahit nga po unbeliever, kung mananampalataya ka, ikaw ang dapat kakitaan ng tamang attitude. Hindi po pwedeng ikaw ang mananampalataya, ikaw ang may pangit na attitude. Kahit unbeliever po yan, ang kalooban ng Panginoon sa atin, maging mabuti po tayo sa ating kapwa-tao. So, importante po ang ating mga tinatalakay ngayon is spirituality in action. And for us to apply that, number 1, be willing to adjust because the picture of a spiritual Christian is strong. Be watchful in our attitude because the picture of a spiritual Christian is selfless. Okay? And then thirdly, be wise in our approach. Ang spirituality po, pwede rin makita yan sa pagsasalita. Kamusta po tayo pagka tayo po'y nagsalita? Ang Biblia po ay nagturo ng napakaraming aral tungkol sa tamang pagsasalita. At sa ating paglago, ang isa sa manifestation ng growth na ito ay yung kung paano tayo nag-a-approach, mga minamahal. Napakahalaga po. Siyempre po, sa usapan po ng ating pong approach, kinakailangan Savior-like po tayo. Kung papaano po ang ating Panginoon ay masasabi po natin na nagdi-deal sa mga tao. May mga pagkakataon po kasi kahit ang ganda ng intention mo, kung hindi maganda ang approach mo, problema po yan. Kaya nga, nililiwanag ko po sa inyo na sa manifestation ng spirituality, isinama po doon. Balikan niyo po yung 1 Corinthians 13, verse number 11. When I was a child, anong sabi niya? I spake as a child. You see? Kung paano siya nagsasalita. Sa church, isang bagay na pinag-aaralan po natin, kung paano tayo mag-a-approach ng kapwa po natin. Huwag tayong mag-a-approach ng masyado tayong tactless, mga kapatid. So, dapat nandoon yung masasabi nating pagiging respectful, courteous, di po ba? Ganun dapat ang mga Kristiyano, magalang kapag ka po nagsasalita. Kaya sa spirituality po, hindi po pwedeng sasabihin natin, ganito lang talaga ako magsalita, ganito lang talaga ako makipag-usap, ganito lang talaga ako pagka may gusto akong sabihin. Well, sa Biblia po, tinuruan tayo na kung meron kang gustong sabihin, speaking the truth in love. Tinuro po, let your word be always with grace, seasoned with salt. So, importante na atin pong naiintindihan yan. Kristiyano ka, kung lumalago ka, ipakita mo sa pamagitan ng willingness mo, by being willing to adjust, to be watchful in our attitude, and to be wise. Ibig sabihin, sa pag-approach, I spake as a child,
I understood as a child, I thought as a child, but when I became a man, I put away childish things. In dealing problems, paano po tayo nag-a-approach? Paano yung ating pong pakikipag-ugnay at pakikipag-usap sa tao? Kami nga po bilang mga preachers, ito na yung isang example na masasabi ko po sa inyo. May mga pagkakataon po, kami mga preachers, makikita nyo rin po meron pong mga katotohanan na kahit katotohanan yung sasabihin mo, pagka mali yung approach mo, hindi po nagiging sabihin nating receptive yung mga tao. Kasi ang nararamdaman nila, yung approach. Maring yung holier than thou approach. Yung self-righteous approach. 'Di ba? Yung masasabi nating hambog. Yung bang pagka makikipag-usap ka sa mga tao, yung approach mo, ang nararamdaman, yung pagiging mayabang. Kaya nga, Kristyano, sa totoo lang po, huwag nating ikakatwiran na talagang ganun. May kanya-kanya tayong ugali. Mga kapatid, kahit di mo ikatwiran yon, totoo po yun, may kanya-kanya tayong ugali. Pero kapag ka po ang Kristyano ay lumago, kapag ka ang Kristyano po umangat ang kanyang espiritualidad, ang manifestation po nito, makikita pati sa kanyang attitude. Kaya ang adjustment po, sign of spirituality yan Yung pagiging flexible po natin, yung considerate natin, yung tayo umaabot, tayo umuunawa, spirituality po yan. Kaya yung Romans chapter 12, na binabasa ko po sa inyo kanina, sabi ko napakahirap i-apply nito It takes spirituality for us to apply this. Let love be without dissimulation, abhor that which is evil, and cleave to that which is good. Sabi ng verse number 9. Be kindly affection one to another with brotherly love in honor, preparing one another. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. Distributing to the necessity of saints, given to hospitality. Bless them which persecute you. Bless and curse not. So lahat ng ito sa line-up na ito. Yung nami-persecute ng araw sa iyo, ang sabi po, bless and curse not So, kaya dapat alam natin yung dealing, yung handling ng situation, and then, as we grow in our spiritual life, dapat ma-manifest sa buhay paglago po natin yung proper approach. Rejoice with them that do rejoice and weep to them that weep. Be of the same mind, one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceit. Recompense to no man evil for evil. Diba? Provide things honest in the sight of all men. If it be possible, as much as light in you, live peaceably with all men. Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Therefore, if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Grabe po yan. Pwede palang mangyari yon kung tayo po ay may ayos at tamang espiritualidad. Kaya, isang bagay na Kristiyano po tayo. Pero ang tanong, tayo po ba'y maililinya sa mga Kristiyano na merong espiritualidad? Alam niyo po, pag may problema sa spirituality, ina-apply mo na yung tama. Kasi may mga Kristiyano po na dahil nga may spirituality, willing to adjust. May mga Kristiyano na sa lahat ng sitwasyon at kung paano po nakikipag-ugnay sa iba, nandoon po yung tamang attitude. And then, yung approach, maingat po siya. Very cautious po siya sa kanyang approach. Meron pong mga maririnig kayong ganito Di ba? Kalokohan naman yan. Yung ginawang ka na ng masama, di ba? Dadaigin mo pa ng mabuti. Ginawan ka na ng masama, hindi ka gaganti. Kalokohan yan. So, maiintindihan nyo na kapag kami ganyan po ang takbo ng pag-iisip, lumalabas po na may problema sa spirituality. Why? Because it is really foolishness sa mga taong hindi spiritual. Pero pagka may spirituality ka, mga kapatid, ito yung gagawin mo. Kaya nga sabi ko po, ang spirituality, it is actually the state of our Christian life na yung spirit natin is dominant. Talagang malakas ang espiritu, mga kapatid. Yung imposible
sa usapang natural na tao. Pag spiritual ang pinag-usapan natin, hindi imposible. Why? Because it is not our flesh. It is not us. It is the Spirit, mga kapatid. So, kaya Spirit-controlled life, yan po ang dapat makita sa isang masasabi po nating spiritual. Yung ang buhay niya, kontrolado ng banal na Espiritu. Kaya, dito po mga kapatid, napakahalaga po na yung mind natin, yung mouth natin, dapat alam natin kung paano natin bubuksan. Dapat, actually, ang pinaka-idea po nito, ang isip natin, glory ng Panginoon. Yung mouth natin, glory ng Panginoon. Kaya po dapat, pagka nagsasalita po tayo, isa sa pinag-iingatan po natin yan. Subukan nyo po. Pag itong tatlong bagay na ito, marami po yan eh. Pero syempre sa pag-aaral natin, limited po tayo. Pero pag ang tatlong bagay na ito, ini-apply natin, maniwala po kayo sa akin, napakaganda po ng kalalabasan. Isipin nyo po, kung ang mga Kristiyano matuto at matutunan yung mag-adjust. Isipin po natin kung ang mga Kristiyano tama ang attitude. Yung bang mas ikinukonsider ang kapakanan ng kanyang kapwa. Di ba kaya tayo naapektuhan minsan, napakarami mga tao, kailangan sila lagi. Naapektuhan po tayo dun eh. So, hindi healthy eh. Hindi po maganda. At yung taong puro sarili niya, iniintindi niya, immature po yun. Carnal po yun. Kasi pag spiritual, ito po yung level ng yung Kristiyanong buhay na ang iniisip mo na kapakanan ng ibang tao. Okay? Hindi yung para pabayaan mo sarili mo, pero hindi ka walang pakialam sa kapwa mo. In fact, iniisip mo ang ikabubuti ng kapwa-tao mo. And then, yung approach. Halimbawa sa church natin, di ba? Yung kapag ka po nag-usap, laging nandoon po yung masasabi nating pag-iingat, yung pagiging tactful, di ba? Ang ganda po ng kalalabasan. Pero subukan nyo po na kapag ka po sa church, naging careless tayo sa approach po natin. Yung kung magbitaw tayo ng salita, hindi muna natin, di ba? Hindi muna natin tinitingnan kung tinitimbang, kung yung sasabihin ba natin, makakalakas ba ito, makakasakit ba ng loob ito, makapaglilihis ba ito, makapagpapagalit ba sa tao ito, di ba? At makapangihina ba ito? So kaya tinuruan tayo ng Bible. Yung tamang approach, mga kapatid. So kaya adjustments, di ba? Adjustment, attitude, and approach. Yan ang pwede mong silipan ng masasabi nating sa usapang spirituality. Yan ang pwede mong hanapan ng pagpapatibay sa buhay mo bilang Kristiyano. So ulitin ko po, sa usapang spirituality, dapat willing tayo. Be willing to adjust because the picture of a spiritual Christian is strong. Nilarawan po siya na siya yung malakas. Eh, syempre, pag malakas, siya yung aalalay. Okay? Be watchful in our attitude because the picture of a spiritual Christian is selfless. Hindi po puno ng sarili. And then, mga kapatid, be wise in our approach because the picture of a spiritual Christian is Savior light. Tingnan niyo po ang Panginoon. Diba? Sa usapan ng adjustment, sa usapan ng attitude, sa usapan ng approach. Napakaganda po na tayo po, mga kapatid, ay mag-asam, manalangin sa Diyos na nawa maabot ko ang level ng tamang espiritualidad. Nawa mag-grow ako sa Panginoon. Mga kapatid, ang spirituality po, higit sa claim, ito po ay dapat aksyon. Kaya ang title natin is Spirituality in Action. I hope na ngayong gabi, muli tayong napagpala, mga minamahal, sa ating pong mensahe. Napakaganda po, uulitin ko lang po sa inyo ang sabi ng verse number 1, we then that are strong ought to bear the infirmities of the weak and not to please ourselves. Sa verse 1 pa lang po, pasok na po yung ating pong mga puntos. Ikaw ang malakas, matuto kang mag-adjust. Dapat maging selfless ka at yan ang magandang attitude. Mahina na, pipintasan mo pa,
tatadyakan mo pa, sisipain mo pa, sisiraan mo pa. Hindi. Atin pong alalayan po yan. Okay? At ang sabi po, not to please ourselves. So, napakahalaga na ang ating pong mensahe ay maging bahagi po ng ating Kristiyanong pamumuhay. Muli po, maraming salamat. Let us pray. Dakilang Diyos, kami po'y nagpupuri sa paalalang ito na hatid ng iyong mensahe. Dalangin po namin ang patuloy na paggabay mo po sa amin, O Diyos, at pagtuturo sa amin pong dapat matutunan. Thank you so much, Heavenly Father, because of your word. Napakarami pong mga bagay na nakikita namin dapat pang i-improve sa buhay namin bilang mga Kristiyano. Kaya umaasa po ako na pakikinabangan po namin ito, hindi lamang po sa aming pangsariling buhay, kundi maging sa amin pong mga kapwa-tao, sa mga kapatiran, at sa aming kalipunang kinabibilangan. I pray, O Father, that you will continue to bless each and every one of us. Thank you for your guidance. Thank you for your word. Thank you for rebuking us. Thank you for reminding us. Thank you for teaching us. Thank you so much for blessing us, O God. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so maraming salamat po sa inyong naging pagsubaybay muli sa ating pong ministeryong ito. At nais ko po na maipadama sa inyo na talagang walang ibang intensyon ang ministry na ito, kundi ang maging daluyan po ng pagpapala sa bawat isa. Ito po ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na ang tibok ng puso lagi ay ang ipangaral ang salita ng Diyos at parangalan ang ating Panginoong Diyos. Ingat po kayo. God bless you all. To God alone be the glory. I thirsted in the barren wonderful and bountiful supply, drinking at the springs of living water. And now my soul is satisfied, drinking at the springs of living water. Oh, wonderful and bountiful supply.